Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong December 2, 2023. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang inaugurasyon at blessing ng newly renovated Legislative Building ng Sangguniang Panglungsod noong November 28. Ayon sa kanyang mensahe sa isang maikling programang isinagawa kaugnay ng naturang okasyon, sinabi niya na ang nabanggit na gusali ay para sa lahat ng mga mamamayang Batanggenyo. Kung kaya't hiniling niya sa mga kawani ng Sangguniang Panglungsod na tanggapin ng bukas palad at walang diskriminasyon ang mga dudulog dito. Hinikayat naman niya ang mga miyembro ng konseho na magbalangkas pa ng mas maraming ordinansang pro-people. Maging sensitibo aniya sa mga pangangailangan ng iba at maglingkod ng tapat at may pagmamalasakit sa kapwa. Lubos naman ang pasasalamat ni Vice Mayor Eliza Cruz sa suportang ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod sa naging realidad at nagkaroon ng katuparan ng kanilang minimiting pangarap para sa Sangguniang Panglungsod mula nang sila ay maupo sa katungkulan. Nangako rin siya na higit na pagbubutihin ng kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas maraming ordinansa ang pakikinabangan ng mga mamamayang Batanggenyo. Bukod sa bagong session hall, mayroon na din itong Councilors Lounge at People's Lobby para sa mga bumibisita sa kanilang tanggapan. Nakiisa din sa nabanggit na pagtitipon ng mga department heads at division chiefs ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Naglaan ng pamahalaang lungsod ng 68 million pesos na halagang pondo para sa scholarship allowance ng mga high school at college students sa lungsod ngayong taon. Narito ang report. Alam ni Congressman Marvy na kapag meron kayong diploma, iba-iba na ho ang laban ninyo sa outside world. Ito ay ayon sa mensahe ni Mayor Beverly D. Macuja sa isinagawang scholarship allowance distribution sa amphitheater ng Plaza Mabini kamakailan. Hiniling niya sa mga EVD scholars na bigyang halaga ang pinuhunan ng lokal na pamahalaan. Ang nasabing programa aniya ay tulong ng pamahalang lungsod sa mga magulang upang mairaos ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Binigyan din niya na kung sinusunod man ng ilang kabataan ang kasabihan na YOLO o You Only Live Once, dapat aniyang pahalagahan ng mga ito ang kanilang buhay, maging mabuting mga mag-aaral, anak at responsableng mamamayan ng lungsod. Nakikiusap po ako sa inyo. Lagi ko kasi naririnig sa mga bata, YOLO, YOLO. You only live once. Tama naman nga, Pero ang sinasabi kaya daw mga kabataan ngayon, kasi yun ang kanilang laging mindset, you only live once, lahat ay sinusubukan. Pero mga anak ko, talagang totoo naman, you only live once. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, bigyan nyo ho ng pagpapahalaga ang inyong buhay. Hinikayat naman ni Congressman Marvy Marino ang mga grantees na kahit sa munting paraan aniya ay makatulong sila sa pagpapanatili ng kaayusan at kaunlaran ng lungsod. Ang mga kawani ng Mayor's Action Center sa pangunguna ni MACHED Dr. Mean Antinor, katuwang ang mga kawani ng City Treasurer Office ang nangasiwa sa allowance distribution. Mula sa ulat ni Rona Indaya Contreras, para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Nagwagi ng silver medal sa World Robot Games ang grade 12 students ng Paharang Integrated School na sina Aaron Moises Ronquillo at Jomil Claveria. Ang detalye sa report ni Vanessa Villena. Nag-imbento sila ng prototype wheelchair na gawa sa mga scrap materials gaya ng plywood at PVC. Ang nasabing kompetisyon ay ginanap sa Taiwan kung saan nakatunggali nila ang mga kinatawan mula sa bansang Thailand, Taiwan, Indonesia, Singapore at Malaysia. Naging inspirasyon ng kanilang imbensyon ang kanilang kaklase na may kapansanan. Ang naturang prototype wheelchair ay may conventional designs gaya ng convertible bed, medical kit, pulse rate sensor at nakokontrol gamit ang remote. Ayon sa kanilang coach na si Rosalie Ronquillo, hangad nilang matulungan ang mga physically challenged students upang hindi maging hadlang ang kanilang kapansanan sa kanilang kagustuhang mag-aral. Ipinagmamalaki naman ng principal ng nabanggit na paaralan na si Mena de Torres ang karangalang nakamit ng kanilang mga estudyante.
Umaasa ang Paharang Integrated School na ang imbensyon ng kanilang mga mag-aaral ay mabigyan ng pansin at masuportahan. Vanessa April Villena, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Paalala para sa ligtas na Pasko. Gumamit lamang ng mga electric decorations na aprobado ng DTI. Tingnan kung may tunay na ICC sticker ang inyong bibilhing gamit. I-check ng mabuti kung may exposed o sirang parte ang mga Christmas lights. Kung meron ay huwag nang gamitin. Iwasang isaksak sa iisang extension o electrical plug ang lahat ng mga dekorasyon o appliances. I-switch off ang mga dekorasyong dekuryente kung matagal na itong nakabukas at lalo na kung aalis ng bahay. Huwag manigarilyo o maglagay ng ashtray, kandila malapit sa mga Christmas tree, kurtina at iba pang palamuti. Ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di man tanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon, naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng lumbay at paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ano mang pinagdaanang may kabigatan, wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Lumalaki ang bawat puso, lumalalim ang pagsasama. Sa pinakamahaba, pinakamasayang Pasko sa mundo. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama.
Sumailalim sa 3 araw na Youth Leadership Summit ang may 100 kabataan sa lungsod noong November 25 hanggang 27. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Marie Villena Walhati. Ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Local Youth Development Office o LYDO, katuwang ang Youth for Peace ng Dolores Quezon at Military Uniform Services sa pangunguna ni Philippine Army Brigadier General Erwin Alea. Ayon kay LYD Officer Nel Magbanwa, layunin ng summit na mabigyan ng mas malalim na kaalaman ng mga kabataan sa leadership at community service upang maipagpatuloy at mapalaganap ang kapayapaan, kaunlaran at kaayusan sa komunidad. Ilan sa mga paksa at activities sa 3-day summit ay ang Youth in Uniform, Men in Uniform, Youth Service, Role of Youth, Anti-Terrorism Law at Youth Passion, Ethical Leadership. Katulong ng LYDO sa pamamahala nito ang City Planning and Development Office habang nakaantabay din ang City Health Office. Nagpaabot ng pasasalamat si Magbanwa sa suportang ipinagkaloob sa naturang proyekto ni na Mayor Beverly De Macuja at Congressman Marvy Marniño. Naging kinatawan ni Mayor De Macuja sa opening program ng summit si SK Federation President Marcos Castillo. Kasama si Elmer Saraspe, ito si Marie Villena Luwalhati para sa Palakat Weekend News. Upang lubos na masiguro ang kalinisan ng kapaligiran at mapalaganap ang tamang paraan ng pangangasiwa ng basura, ipinasa ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Ordinance No. 31, Series of 2023 o ang Clean As You Go, CLAYGO Ordinance of Batangas City sa regular na sesyon nito noong November 28. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Layunin nito na maisulong ang culture of cleanliness, discipline, and environmental responsibility sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Konsehal Hamilton Blanco na siyang may akda ng ordinansa, napapanahon na upang masanay mga Batanggenyo na maging responsable at maging disiplinado sa lahat ng oras. Sakop ng ordinansang ito ang lahat ng restaurants, canteens, cafeteria, coffee shops, eateries, fast food chains, at lahat ng establishments na mayroong dine-in services. Hinihikayat ng naturang batas ang lahat ng customers na itapon ang kanilang mga disposable na kubyertos, dinnerware, bags at iba pang non-reusable items na ginamit sa pagkain at pag-inom sa angkop na garbage bins na nakalagay sa isang visible at accessible na lugar. Maaaring humingi ng assistance ang mga nangangailangan sa mga staff ng mga business establishments. Ang mga may-ari, managers at owners ay inaatasan na maglagay ng CLAYGO signage, table stickers, at iba pang promotional materials na ilalagay sa mga visible areas na madaling makikita ng mga customer. Inaatasan din sila mag-provide ng 3 garbage cans para sa biodegradable, non-biodegradable, at recyclable materials. Nararapat na mayroon silang depository area kung saan ilalagay ng mga kliyente ang kanilang return trays at ginamit na non-disposable utensils. Kailangan may mga basic cleaning materials gaya ng tissue at washcloths. Exempted naman sa ordinansa mga fine dining restaurants at food establishment na magbibigay ng full service at high-quality meal courses sa mga customer. Magkakaroon ng regular na inspeksyon ng mga kawani ng Business Permits and Licensing Office, Defense and Security Services at City Health Office upang masiguro na may patutupad ng maayos ang batas na ito. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez, report. Inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang Ordinance No. 32, Series of 2023 o ang Ordinance Providing for Free Access of Potable Water to Customers of Food Establishments in the City of Batangas na naglalayong maiangat ang sanitation standard sa mga food establishments sa lungsod upang makaiwas sa mga mamamayan sa waterborne illnesses na dulot ng pag-inom ng kontaminadong tubig. Narito ang report. Ayon sa may akda ng ordinansa na si Konsehal Jonas Tolentino, sinusulong ng nabanggit na batas ang pagkakaroon ng malinis, ligtas at libreng supply ng service water para sa mga consumer ng lahat ng food establishments sa lungsod ng Batangas. Masasabihan niyang safe ang tubig sa isang dine-in restaurant kung ito ay pasado sa standard ng Philippine National Standards for Drinking Water o PNSDW. Pinag-uutos ng ordinansa ang pagkakaroon ng malinis na water dispenser, water vending machines
o potable water containers. Dapat din magkaroon ng regular maintenance at paglilinis hindi lamang ng tubig, kundi maging ng unit na pinaglalagakan nito. Hinihikayat din ang mga may-ari o manager na magkaroon ng isang lugar kung saan nakalagay ang libreng tubig na may signage na free service water. Upang masiguro ang kalinisan ng tubig, magkakaroon ng microbiological parameters buwan-buwan, physical at chemical parameters kada taon. Mandated ang mga operators na sumunod sa mandatory drinking water quality parameter ng PNSDW. Magkakaroon ng scheduled inspection ang mga kawani ng City Health Office upang matiyak na sumusunod sila sa pinag-uutos ng batas. Ang mga mahuhuling lumabag sa ordinansa ay magmumulta ng 1,000 piso at reprimand, samantalang 2,000 pesos at final notice of violation para sa second offense, habang lalabag sa ikatlong pagkakataon ay pagmumultahin ng 5,000 piso kasama ng suspension of business permit at closure of establishment. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nakalikom ng halagang 2 million pesos sa mga daycare children ng 105 daycare center sa Batangas City sa isinagawang search for Batang Makakalikasan 2023 sa Batangas City Sports Coliseum noong November 28. Ang detalye sa ulat ni Liza Perez de los Reyes. Ang nabanggit na kompetisyon ay isang fundraising activity kung saan paramihan ang mga bata sa naibentang recyclable waste upang sa murang edad ng mga ito ay matuto sila ng tamang pangangasiwa ng basura. Ang pondong nalikom ay gagamitin sa mga proyekto ng Child Development Centers. Makukulay ang mga kasuotan ng 105 pares na lumahok gamit ang mga indigenous at recyclable materials na nagpakita ng kanilang pagiging malikhain. Nanalo bilang Batang Makakalikasan 2023 sina Bel Subol at Sebastian Jerry Santuel ng Infant Jesus Child Daycare Center mula sa Barangay 20. Nakuha ng first place ang kinatawan ng Condilabak CDC na sina Rian Bardilosa at Sean Hulong Bayan. Second place sina Francesca Kaite at Martin Jacob Atlao ng San Jose Sico CDC at ikatlong pwesto sina Maria Natalia Culiat at Apollo Jayron Dimaano ng Sorosoro Ibaba CDC. Ginawa na ng Most Elegant Award ang mga kinatawan ng Calicanto 2 CDC na sina Raylay Lucas Ilaw at Maxine Grace Dinglasan. Most Charming sina Elijah Saire Katipon at Mir Yue Ramirez ng Tumuklay CDC. Most Simple sina Nadia Maxine Balmes at Yuan Matthew Cortez ng Calicanto 1 CDC at Most Indigenous Award sina Kian Leonet Apostol at Dwight Maverick Suarez ng Talumpok West CDC. Lubos ang tuwa ng mga magulang ng mga kalahok dahil sa exposure na ibinigay sa kanilang mga anak. Ang nasabing kompetisyon ay proyekto ng City Social Welfare and Development Office, Child Development Workers Association at Association of Barangay Captains. Kasama si Van Villena, Liza Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.